Magkakasamang humarap sa media ang tatlong opisyal na mamumuno sa communications group ng Malacanang. At kabilang daw sa kanilang tututukan ay ang feedback mechanism para mas direkta raw nilang makuha ang pulso ng masa. Saksi si Michael Fahatin. Sir, you mentioned earlier that ES Ochoa signed this. Is he taking responsibility for this blooper? He signed this, Mr. Hilka Bakungan. So is he taking responsibility for these bloopers? He signed this. He's responsible for the document that he signed. The description of the document as a blooper is entirely your own. I do not agree. Mag-isa kong barap at sumagot noon si Presidential Spokesman Edwin Lacerda sa pang-uusisa sa mga issue ng media. Nag-iisa rin siya noon sa mga reklamong gaya nito. So iba kasi yung palace stories eh. Ayun. Parang nagbakasyon si Presidente, nagbakasyon yung mga spokesperson. Pero ngayon, may katuwang ng tagapagsalita ng Pangulo. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakasabay na humarap na sa Malacanang press corps ang tatlong personalidad na bumubuo ng communications group na ipinalit sa Office of the Press Secretary. Si Secretary Sani Coloma na ang hahawak ng dissemination group. Ang dating broadcaster at ngayon si Secretary Ricky Carandang na ang mamahala naman ng messaging group. Habang mananatili pa ring presidential spokesman si Atty. Edwin Lacerda. Inilahad ni Secretary Coloma ang sistema kung paano patatakbuhin ang communications group na ito. Una ay ang feed-in o sourcing ng impormasyon at aktibidad ng Pangulo. Ikalawa ay ang feed-forward o pagpapalabas ng tamang impormasyon sa publiko. At ang ikatlo ay ang feedback, natutugon naman sa reaksyon at pangangailangan ng taong bayan. Hawak ni Coloma ang tatlong government station, pati ng Philippine Information Agency at ang Philippine News Agency at RTVM. Kailangan din po ay totoo yung sinasabi, totoo yung ginagawa. Paggamit naman sa makabagong teknolohiya tulad ng internet sa makapakalat ng impormasyon ang pagtutuunan ni Carandang. Today is very sophisticated. It's no longer the newspaper that you read in the morning, the radio program you listen to in the afternoon, or the TV news programs that you watch at night. There's the new media, the internet. There are demands for information 24 hours a day, 7 days a week. Ginamit na rin ni Secretary Carandang ang pagkakataon na ipaliwanag ang ulat ng pagbibigay umano niya ng advance copy ng SONA ng Pangulo sa isang news program na dati niyang kinabibilangan. I'm trying to find out what happened there. If there were any lapses, then we will correct that and we will make sure that that doesn't happen. Bilang opisyal na tagapagsalita ng Pangulo, iminungkahi naman ni Lacerda ang pagkakaroon ng spokesperson sa bawat ahensya para mas mabilis na matugunan ang mga katanungan tungkol sa mga partikular na programa. I've sent out a memo to all the cabinet secretaries for them to nominate their spokespersons in order for them to coordinate with the communications group. Bagamat gawa na raw ang executive order na nagtatalaga ng opisyal na mandato ng ahensyang ito, pinabulaanan naman ng mga presidential voice ang umano'y iringan sa kanilang hanay. At kayo na ang humusga. Hindi po totoo yun. Maniwala po kayo sa akin. I agree with Sunny. Attorney Lacerda, wala kang reaction doon sa tanong ni Willard. I agree with Willard. Michael Fahatin ninyong saksi. May oversupply na nga, madaragdagan pa sa kabila ng halos 300 metriko toneladang bigas na nabubulok na sa mga warehouse ng NFA. Halos 200,000 tonelada pa ang paparating sa bansa. Saksi si John Consulta. Hindi pa matganap na nabubulok. Naninilaw na kinukuto ang sako ng bigas na ito nang buksan kanina ng mga taga-NFA sa kanilang warehouse sa Visayas Avenue, Quezon City. I cannot accept anybody saying na no, there is no overstocking, no, there is no overimportation. No? The figures are there. Sa report ng NFA Quality Assurance Division, as of June 2010, ay halos 280 metric tons ng bigas na raw ang lubusang nasira. Halos 1,300 metric tons ang bahagyang nasira. At halos 15,000 metric tons na ang infested. Kaya naman ang mga magsasakang tulad ni Mang Lorenzo, dismayado. Batid kasi nila ang hirap ng pagtatanim at pag-ani sa bawat butil ng bigas. Kaya naman kung sakasakali, imbis na si NFA, mabuting sa trader na lang daw sila magbenta ng palay. Pananawagan namin sa gobyerno, tutok dito sa Pilipinas ng agrikultura para ang magsasaka ay hindi matutulog. Kaya naman tanong ni Banayo, bakit naman daw hindi agad na ipamahagi ang mga lumang bigas sa mga NFA outlet? First in, first out daw kasi dapat. Pero kahit pa umaapaw ng araw ang bigas, eto may maparating pa. As of July 27, 2010, halos 80,000 metric tons ng bigas ang kasalukuyang ibinababa sa mga pier. 40,000 metric tons naman ang kasalukuyang ibinabiyahe.
habang 60,000 metric tons ang paalis pa lang sa pinag-angkatang bansa. Ang hindi raw maintindihan ng bagong pamunuan ng NFA. Bakit umabot sa mahigit 2.2 million metric tons ang iaangkat na bigas ngayong 2010, gayong wala namang shortage? Sindabi nga raw ito ng importasyon noong taong 2008, panahon ng rice crisis at panahong ang Pilipinas ang sinisisi ng buong mundo sa biglang sipa ng presyo ng bigas sa world market. Sa animoy pamamakyaw kasi natin ng bigas, nagulo ang supply ng buong mundo. Katunayan, nabansagan pa nga ang Pilipinas bilang #1 rice exporter sa lahat ng mga bansang nag-aangkat ng bigas. Pero gaya ng ikinatwiran nung araw ng SONA ni dating Agriculture Secretary at ngayon Congressman Arthur Yap, ayon sa pagsalita ni dating Pangulong Gloria Arroyo na si Len Bautista Horn, buffer o stock daw ito sakaling maapektuhan na ang mga palayan sa pagtama ng El Nino. Kung nais talaga nating tumahak sa daang matuwid, ituwid po natin ang datos dahil yun po ang pinanggagalingan ng lahat ng mga magiging desisyon at pulisiya. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, naghain ng not guilty plea si dating Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. para sa kasong multiple murder kaugnay ng Maguindanao Massacre. Kasamang binasahan ng sakdal ang 18 iba pang akusado, kabilang ang 13 pulis. Lahat sila naghain din ng not guilty plea. Tinangkapang i-delay ng kampo ng depensa ang arraignment pero ituloy pa rin ito ni Judge Jocelyn Solis Reyes. Kaya naman labis ang tuwa ng mga kaanak ng biktima ng massacre dahil maituturing daw itong isang malaking development sa kaso. At sama-sama natin saksihan, halos 30 tuko na ibebenta raw sa Malaysia dahil ligtas sa Zamboanga City. At watawat na gawa sa tsokolate, tampok sa Peru. Balitang hatid sa isang liga na katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.